Kasi tag-isa kami na randi eh. So ngayon, i-honest review naman natin. Unahin natin ang... At syempre ito may chili oil. Meron din tuyo. So unahin natin tikman tong Paris. Beef Paris itong nandito sa Basara, hindi siya overload. Kasi mahirap magluto doon. Masarap. Masarap. Approve sa akin ang approve ang Paris. Kaya lang Casey, matigas yata. Casey, matigas yung ano. Matigas pa yung beef, Casey. Honest review, matigas yung beef. Dapat niluto mo ng maigi. Tapos siyempre lagyan natin ng sili. Ngayon, maglagay naman tayo dito ng sausawan. Maglagay tayo ng sausawan dito. Ayan. Tapos maglagay tayo ng kanin. Approve sa akin yung lasa ng Paris, kaya lang matigas yung beef. Honest review yan. Pero yung matigas na beef, ibig sabihin, ano lang yan, kulang lang yan sa pakulo. Kumbaga parang hindi siya kasi pressure cooker. Pero hindi yan problema. Kasi sa susunod, anuhan na lang. Papalambutin maigi. Ngayon, yon, na-review ko Paris, masarap yung sabaw, approve. Ang napansin ko lang sa sabaw, ay medyo matigas pa ng konti. Kulang pa sa pagpakulo. And of course, dito naman tayo dako sa manok. Inasal. Masarap. Masarap. Honest review sa manok, from 1 to 10, hindi ko bibigay ng perfect, pero 9 yung score niya. Sa inasal to Ang manok ko sa inasal, honest review, from 1 to 10, bibigyan ko siya ng 9. Sa limpo naman tayo, guys. Mamaya babalikan ko yung Paris. Sa limpo naman tayo. Isa pa. Limpo. From 1 to 10, 9. Hindi ko ibibigay ng perfect, pero 9 bibigay ko siya. Ngayon, dito naman tayo sa Paris. Beef Paris to Okay din, pero nagka-problema lang sa matigas pa yung laman ng baka. So far, bibigay ko lang siya ng 8, yung Paris. Pero all in all, yung sabaw, okay naman siya. Yung lasa, tama lang. Ang may problema lang ako dito sa Paris ko, sa beef Paris, matigas yung laman. Yon yung honest review ko Ayusin ko ito bukas sa mga tao ko. Daan. Masarap. Sarap ng manok, sarap ng limpo. Sarap din yung Paris. Problema lang sa Paris ko, matigas yung laman. Kaya bukas, papaayos ko yan doon sa nagluto nito.
Kailangan palambutan. Yun lang ang problema. Kulang lang sa lambot yung pares. Sarap talaga. Perfect. Masipag akong tao. Madiskarte ako. May mga negosyo ako. So magsikap ka rin para hindi ka nainggit. Dahil nagkamayroon ako, sarili kong diskarte, sarili kong kayod nang hindi ako umasa sa ibang tao. That's all. Wala akong dapat sa'yo explain. Unang-una, hindi kita kilala at saka basura ka. Ang sarap. Ang sarap ng limpo, ang sarap ng manok, ang sarap din yung pares. Yung pares pala guys, pag kumain kayo, kaya may mga panimpla sa lamesa na nakalagay. Kasi kung hindi kayo satisfied sa lasa, pwede nyo siyang timplahan nang kayo magtitimpla nang naayon sa gusto nyo. Kung mayabang ako sa paningin nyo, di kayo mag-adjust. Kasi hindi ko naman kayo kilala eh. Anong pinaglalaban nyo? Ba? Ganon. Ako, nagsikap ako sa sarili kong paa nang hindi ako umasa ng kahit kanino. Kaya wala ko dapat magpa-apekto sa inyo. Sino ba kayo? Bakit? Pag nawalan ba ako ng pagkain, magbibigay ba kayo? Ako pa rin maghahanap. Hindi kayo. Naputulan ba ako ng kuryente, magbibigay ba kayo? Sino ba kayo? Ano bang ambag nyo sa buhay ko? Ayon sa akin, mag-adjust kayo. Yung mga basher ko lahat, mga basura. Ang sarap. Yun lang ha. Yes, ang sa madaling salita talaga, yung mga basher na yung basura, mga inggit. Kasi alam niyo kung bakit. Imagine ha, galit na galit sa akin, hindi ko naman kilala. Hindi sila karapat-dapat pansinin kasi mga basura nga sila, di ba? Mga basher ko, mga basura. Yun lang. Napakasarap ng manok, limpo, pares. Pero, yung pares ko, matigas ngayon yung pares. Pero ano lang naman yan. Kuluan lang yan ng another pakulo. Kumbaga, bukas ayusin natin. Yun lang ang review ko. Honest review yan ha. Maganda nga ni-review ko kasi para at least alam nyo. Kasi, para nasasabi ko din sa tagaluto ko, ang sarap, super sarap. Mamaya, mag-midnight snack ulit ako. Sarap. Kain ka na di. Masarap yung manok. Masarap yung limpo. Kaya sa mga basher ko, mamamatay kayo sa inggit. Habang nakikita nyong masaya ako at okay ang buhay ko, kayo Diyos ko, mga galaitin na kayo sa... Wala talaga akong pakialam sa inyo. Alam mo mga basher, ito lang masabi ko sa inyo ha. Magsikap kayo, i-focus nyo yung oras nyo kung paano kayo didiskarte at paano kayo makakaahon sa kahirapan. Huwag nyo akong bantayan. Kasi hindi kayo magkakapera sa akin. Ayoko ng negative people. You know what? I believe the negative people is just like a garbage people. Same as garbage. Negative people. Ayoko naman maging basura. Kaya okay na yung basher ko ang basura. Mga negative sa buhay. Tama? Ganon. Focus lang sa dreams. Ito mga basher ko, Diyos ko, kung ano-ano sinasabi sa kapwa, mapangusga, pero pag tinignan mo yung sarili, Diyos ko, hampas lupa, walang malamon, basura, mga dugyot, mga basher ko ha. Tapos husga ng husga. Hindi nila alam, yung husga nilang tao, ay sa bagay, oo nga pala kasi inggit eh. Yun yung trabaho nila. Ganon. Ganon yan. Tama naman di ba, real talk? Be, mga basher kayo.
Ayan, di ba siyempre, Pasko na, ayan, namili na tayo ng giveaways. Ayan, nasa lamisa ko. Sa mayroon pa dito bigas. Ayan, abangan nyo yan soon. Di ba? Di ba ba, share? Charot lang ha. Emi lang. Hindi ako nang away ha. Nirelto ko lang ang basher. Gusto ko lang i-reltalk ang mga basher ko, di ba? Ang mga basher, shout out. Ano mga basher? Sabi ko nga sa inyo mga bashers, kung ang goal nyo para stressin ako, no. Ang goal ko naman, kayo ang stressin ko. Ganon! Kasi ba't akong papekto sa inyo? Wala naman kayong silbi sa buhay ko. Sino ba kayo? Hindi ko naman kayo kilala. Sabihin nyo ng mayabang, yes. Kayo mag-adjust kasi hindi ko kayo kilala. Yun lang. Merry Christmas. Bato-bato sa langit, ang tamaan sa pool. Thank you everyone. Bye-bye na.